may papakabit tayong parts dito sa aking Raider 150 Fi, also known as Reyna. So ito yung ating throttle body with manifold 4S1M ang brand. Moment of truth. Pada mo yan Difference. Brad, bibigay ko sa iyo ito. Sa isang kondisyon. Ano yun? Dadaanan mo. Sige. Problema na yung gulong na ito. Bilis lumambot ng front tire. Wala namang butas or what. Anyway guys, Downshift Vinci here. Good morning sa inyong lahat. Or possible, good evening pala sa inyong lahat. Kasi every 7 PM na ang upload ko dito sa YouTube or sa Facebook ng mga vlogs ko. Ganun pa man guys, in this vlog, may papakabit tayong parts dito sa aking Raider 150 Fi, also known as Reyna. Tatakabit tayo ng performance parts. Kasi pagdating sa accessories, basically halos nakuha ko na or nagawa ko na yung pinaka-target na concept sa aking Raider 150 Fi, which is yung street GP concept. Street legal pero design for cornering, parang ganun in my opinion. Yan ang pananaw ko sa street GP concept. So ngayon naman, ang i-upgrade natin sa kanya is kanyang performance. Hindi ko man na-vlog to pero nakapagkabit na ako dito ng 10 holes na injector GSXR. Tapos yung kanyang ECU na pa-remap ko na rin. Ngayon naman, ang ikakabit natin or ipapakabit natin, throttle body. Goods naman yung stock throttle body ng Raider 150 Fi, especially kung naka-stock ka lang din naman na engine. Pero may dagdag performance din kasi ang throttle body kung tutusin. Lalo na pag nilakihan mo or in-upgrade mo. Hindi ko sure kung ilang millimeter ang stock na throttle body ng Raider 150 Fi, pero mamaya makikita natin kung anong size. But ganun pa man, ang ikakabit natin na size dito sa aking Raider 150 Fi na throttle body is 38mm. Dapat 36 lang talaga kung tutusin, since stock engine lang naman tong bike natin. Eh since walang stock ng 36mm sa mga online shop, I've decided na mag 38 na lang for future proofing na rin, if ever na may isipan kong i-upgrade pa yung ibang performance na itong aking Raider 150 Fi. So yun guys, update ko kayo kapag nandun na tayo kay Ian. At the same time, meron pa pala ako papakabit kay Ian. So mamaya, explain ko sa inyo pag nandun na tayo sa kanila, okay? For reference, stock na throttle body with remap. Ito natin yung pickup nya. Hindi ko alam kung ilang segundo yun, pero at least may for reference tayo kung sakali man na makabit na yung throttle body na 38mm. 10 seconds later. So yun guys, dito na tayo kala Ian. And si Master Ian may ginagawa ngayon, kinakargahan na ano yung brand? 52 no? 54. O, kakarga siya ng 54. So yun. Anyway, ito yung mga papakabit natin. Teka, pakita ko sa inyo. Una muna, ball race. Gawa ng naglalagotok na naman kasi yung front end ng motorcycle natin na si Reyna. May part na naglalak, parang ganun. Eh, uwi tayo ng Bicol eh. And yun nga pala, hindi ko nasabi no, uwi akong Bicol gamit si Reyna. So, ito yung ating throttle body with manifold 4S1M ang brand. Ayan, 38mm siya. Tapos, meron pa isa. Ewan ko nung ano to, saan nakita ko lang eh. Ewan ko kung may dagdag performance ba to o forma lang. Ito Brad, anong tawag dito? Oo, velocity. Okay din ba to? Pinoport din ba to? Hindi. Tapos ito pa pala, meron pang isa. Ito is rear fender ng Raider 150 Fi. Wait lang. So meron tayong rear fender dito. And ang kiniklaim na nagbenta nito sa Bicol Speed Tech. Ayan, galing nga pala to sa Bicol Speed Tech. Maraming salamat sir para sa pag-provide nito. And ang sabi nila is indestructible daw to. So, mamaya testing natin. And meron tayong challenge kay Ian. Brad, bibigay ko sa iyo ito. Sa isang kondisyon. Ano yun? Dadaanan mo. Anong dadaanan? Like, ilalagay natin sa kalsada, tapos dadaanan mo ng motor. Padadaanan? Tapos pag nasira, edi balik natin sa kanila. Pero pag hindi, sa'yo na. Sayang na. Oo nga, ang claim kasi nila dyan, Oh. ano daw, di daw nasisira yan. Mamaya, try natin. Pero kabit mo rin muna sa motor ko yan. Dalawa yan eh, may isa pa dito. Sige. Okay, so sige. Isa sa'yo. Kung pag tinake mo yung challenge ko, syempre. Sige, challenge natin, ha? Ayun. So yun guys,
Hintayin lang natin matapos si Ian and then pakabit na natin yung mga dapat pakabit sa akin. Raider 150. Ay, shoutout nga pala sa Brad. Pangalan mo? Dexter. Ayan, shoutout kay Dexter. Nagdala siya dito ng 1.5 na Coke, no? Tapos naghihingi pa siya ng Alfonso. Ayan. Para isang rekta na daw totoo. So, update na lang mamaya, okay? So, ito na guys. Nakubaran na ni Ian yung fairings na ating Raider 150 Fi. Hanapan niya ng diskarte paano tanggalin yung throttle body. Tatanggalin pa ba yan niya, Brad? Pangkay? Hindi na. Hindi naman na, no? So, inugutin niyo yung throttle body dyan. Ang totoo niyan, ipapalinis ko lang sana. Pero may mga times kasi nabibitin na ako sa performance ni Reyna, especially pagdating sa uphill eh. So sana masolusyonan na itong throttle body na to. Na-experience na parang lack of performance pagdating sa uphill. Ang tanong kung kamusta kaya yung tsura ng throttle body natin, kasi ever since na pinalitan ko siya ng air filter or tinanggal ko yung airbox kung tutusin, hindi ko pa siya napapalinis. E tingnan natin kung gaano siya kadumi. After siguro mga 6,000 kilometers na rin tinatakbo na itong Raider natin. Simula nung nagpalit tayo ng airbox. O, nagtanggal tayo ng airbox. Para makita na rin natin kung anong sukat. Kasi sabi ni Ian, 34? Tama? 34 mm? Oo. Yan, tingnan natin kung ilan ang sukat na yung stock na throttle body. Ayan, Brad. Moment of truth. Sabi mo yun. Daming carbon, no? Sobrang itim na. Marumi eh. Grabe. Usually ba ilang kilometers bago magpalinis? Lalo na pag naka-airbox. O naka-ano? Airbox ka, mga 12K. Baka maximum lang. Mga 6K. So, ito yung kanyang stock na throttle body guys. Tingnan nyo yung bunganga kung tutuusin. Ito naman yung binili natin. So, ayan, difference. Diba? Laki. Difference. So, ikakabit ulit natin yung kanyang TPS dito sa, throttle body na to. So, ayan guys, sinukat na namin yung stock na throttle body and based sa caliper ni Ian, 34mm ang sukat na itong stock na throttle body. So, kung bibili kayo ng aftermarket parts tapos gusto nyo mag-upgrade ng throttle body nyo, I guess 36. Yan, 36, 38, 40 ang pwede nyo i-upgrade. Pero kung magte-34 kayo, parang kasukat lang din siya ng stock. So, ito naman sinusukan niyan yung manifold. Sa manifold 37 lang ito eh. 37. Dito, kaya ipoport natin. Tapos pagdating dito, maliit na. Kaya ipoport din natin ito. Ipoport din. Okay. So, yun, ipoport ni Ian. Hindi ko alam kung ano yung port na. Port. So, ayan. Kasukatan na. Kamusta kaya ang gas consumption? Expect na lalakas din kasi naglaki tayo ng throttle body. So yun, narinig nyo naman, nakakabit na yung ating throttle body. Ito, spark plug check tayo. Tingnan natin kung kamusta ba yung spark plug. Kasi ever since na pinaremove ko siya, hindi ko ba siya nakikita talaga kung tutusin. Tcharan! Ay, good. Ay, nice. Ganda ng sunog. Madilaw. Oo. Optimal yan. Optimal ba? Ito mo, brown na brown yung kamay ko. Brown na may itim-itim. Yung aking kamay. Oh. Natin, Brad. Okay, Brad, pakibalik na rin yung throttle body. And mamaya bigyan ko kayo ng feedback kung kumusta siya kapag nakalis na tayo dito sa lugar na Ian. Ngayon naman, eto na. Yung challenge natin kay Ian. Simple lang naman gagawin mo, Brad. Ano lang, parang papadaanin mo lang. Maganda yung gulong mo sa natin. May etchas yan eh. Sige. Bilang gabi, dali! Alis dyan. Sasagasaan natin dito. Tawag ang pisaw. So, ito nga pala yung yung fender or rear fender ng Raider FI na sabi hindi daw nasisira. So, yan, mapasalamat natin kayo yan. Ngayon, nakakabit na yung sa akin.
Ayan. Dry carbon. Dry carbon yung texture. Dry carbon load. Paano? Pa ganyan? Oh! Paganto! Ayan, maganyan. Brad, nasa 800 din yan. Kahit wag mo lang ano, sakyan yung motor. Yeah, yan na. Sige! Matibay nga, hindi na po. Hindi nasira oh. Ayan, tapa. Tabi dyan. Bilis dyan, bibi, alis. Diba, hindi na ano. Oh, gas-gas! Diba, hindi nasira. Hindi, gento. Yan, ganyan mo. Teka, straight natin. Okay. Oo. Di ba? Wala. Hindi nabasag. Dapat tison. Nag-ano lang. Maganda kasi yan kapag yun nga, kung sakali may bumangga sa'yo, at least hindi agad maano. Oo. Hindi mo, dinaan naman. Solid din ah. So totoo nga na hindi siya nasira. Ginasgasan lang ni Ian yung gilid. Pero yun, tingnan nyo, kita-kita, di ba? Sinagasaan niya. Pero hindi man lang na ano. So, since na ano mo yung challenge, Brad, sa'yo na yun. Arando. Habit mo na lang ako sa kanya. So, mamaya testing natin tong ano, itong Raider. The next morning. So guys, quick update. Ito na nga pala, nakabit na ni Ian yung ating throttle body tsaka yung velocity. Although yung velocity, hindi ko masyado nagamit yung pinaka-dulo niya. Gawa ng hindi siya kasya. Tumatama yung pinaka-nguso nung velocity dun sa ilalim ng tangke. Kaya ginawa ko, tinanggal ko na lang. Technically, naka-open na talaga siya. Open throttle body. Ganun pa man guys, when it comes sa kanyang performance, sa low to mid RPM, okay siya. Okay, humatak siya. Ramdam ko yung difference from stock na throttle body. Pero pagdating sa high RPM na or pangduluhan na, wala. Patay. Patay yung dulo niya. Compare sa stock na throttle body. Kasi nga, yung mapping setting ng aking ECU is designed for stock na throttle body. Kasi since nag-38 na tayo, parang anong nangyayari, kahit na malaki ang ating throttle body, kung ang bugan ng gas is pang stock pa rin or pang stock na throttle body, eh parang wala lang din magiging na performance. More likely, nag-worse pa nga pagdating sa high RPM. Tapos nakaramdam din ako ng konting pugak. May mga times na kahit na low RPM, pumupugak siya, whereas dati naman, nung naka-stock na throttle body ako, plus naka-remap na ECU, hindi ko naman nararamdaman yung pugak. Pag nauwi na natin to ng Bicol at pinaretune na natin kay Kuya Jobert, sana lumabas na yung full potential na itong ating in-upgrade na performance. And ganyan naman talaga, given na yan. Kapag mag-upgrade ka or magpapalit ka ng performance parts sa motor mo, kailangan talagang i-tune yung motor mo or specifically yung ECU mo para mas lumabas yung full potential ng bike. So hindi ko pa siya masabi kung worth it ba na mag-upgrade kasi nga hindi ko pa naman napapatune yung kanyang ECU. Pero once na napatune na natin yan, tapos nakita natin yung difference ng power when it comes to high RPM, kasi sa low and mid RPM ramdam ko rin talaga yung difference, eh doon ko masasabi kung worth it ba mag-upgrade ng throttle body. So yun lang muna ma-update ko sa inyo guys. Kaya kung balak nyo magpalit ng throttle body, hintayin nyo na lang magiging update ko kung sakali kung worth it ba na mag-upgrade ng throttle body, especially kung nakastock ka lang naman. I guess dito ko na lang po natatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Shoutout din para sa Bicol Speed Tech para sa pagpadala ng rear fender. Ayan, kita nyo naman, sinagasahan ni Ian, gumasgas lang, di siya nabasag or naputol. So yun, maraming salamat Bicol Speed Tech. Kaya kung interested kayo guys sa ganong klaseng rear fender, check nyo na lang sa description box yung link Shopee and Lazada shop ng Bicol Speed Tech. Ayun o, pansinin nyo, para napugak pag nasa low RPM. Ayan, pansinin nyo, ayan, para naghahabol lagi siya ng gas, parang ganun. Maraming hangin na pumapasok pero konti na yung gas kasi nga 38 na yung millimeter ng throttle body natin. So ayan, yung drill.
Ride safe. Peace out.